Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, alamin natin ang mga travel requirements ng mga former Filipinos or balikbayan. Ito ay ang arrival and departure process para sa buwan ng Hulyo 2024. Details coming up. So, panibagong buwan na naman kabayan, alamin natin kung may pagbabago ba sa mga travel requirements ng mga former Filipinos or balikbayan na uuwi ng Pilipinas at paalis ng Pilipinas. Para dun sa mga baguhan sa aking channel, ang mga former Filipinos, ito po ay mga natural-born Filipino na nag-abroad, nag-apply ng naturalization, naging citizen ng isang particular na bansa pero hindi nag-apply ng dual citizenship. As a former Filipino, ang Philippine government ay nagbibigay ng pribilehiyo sa kategoryang ito na libre. Pero tandaan, hindi lahat ay pwedeng mag-avail ng balikbayan privilege. So ating alamin ang mga travel requirements. Unahin natin ang inyong mga valid passport. As a former Filipino or balikbayan, kayo ay isang foreign passport holder. Nag-a-apply po ang 6 months rule. So napaka-importante na i-check ninyo ang validity ng inyong mga passport. Bago pa man mag-book ng ticket, i-check kung yung mga pasaporte ninyo is valid. So 6 months rule meaning dapat yung mga pasaporte ninyo may 6 months or more validity pa. Kasi kung 6 months or less, pwede kayong ma-deny from boarding. So, madami pong nakaranas na kabayan natin yan. Importante talaga na alamin at i-check maigi bago pa magbayad ng ticket kung ang mga pasaporte ba ninyo is valid. Next is ang plane ticket. As a former Filipino, isa sa mga perks or pribilehiyo na ma-enjoy ninyo ang one-way ticket. Alam ko ang daming horror stories ng mga former Filipinos or balikbayans na na-deny from boarding dahil one-way ticket lang yung pinakita nila. May mga patakaran po kasi kung magwa one-way ticket lang po kayo pauwi na Pilipinas. Lalong-lalo na kung hindi nyo pa alam kung kailan yung balik ninyo sa inyong country of origin. So as a former Filipino, may mga ipapakita kayo dapat na mga proof na kayo ay former Filipino, gaya ng old Philippine passport ninyo or yung Philippine birth certificate. Alam ko may magsasabi na naman na sa foreign passports ninyo, may nakalagay na ang country of birth ay Philippines. Tandaan, hindi lahat na may nakalagay na country of birth na Philippines sa mga foreign passports ay former Filipino. Kaya chine-check talaga nila yan. Yung mga airlines, kung yung ipapakita mo is one-way ticket lang, it's either they will ask for a visa, kasi nga one-way ticket ka lang, or mag-a-ask sila ng proof kung may Philippine passport ka ba or may Philippine birth certificate. Proof that you were a former Filipino before. Baka may magalit na naman dyan kapag nililabel ko na former Filipino. Wala po tayong magagawa kasi ganun po ang label, ganun po ang category kung kayo ay nag-naturalize na abroad. So don't take any offense kung yung label is former Filipino kasi wala namang masama talaga dun. So tandaan lang kung gusto nyo mag-avail ng balikbayan visa, ito ay 1-year visa. Pagdating nyo sa Pilipinas, kailangan magpakita kayo ng proof. Though some airlines, automatic na ito, may mga immigration officer din na hindi na naghihingi. Pero meron at meron pa rin nanghihingi ng proof. So be ready, i-prepare yung mga documents when you are traveling as a former Filipino. Siyempre, ang e-travel required pa rin kabayan kung uuwi ka ngayong July. So tandaan sa e-travel, kailangan mo munang mag-create ng account bago ka makapag-rehistro. Sa account creation, pwede mo siyang gawin anytime. Pero yung registration talaga dapat 3 days before ng alis mo papuntang Pilipinas. Mag-login ka sa account mo, mag-generate ka na ng QR code. Yung QR code, pwede mo siyang i-print or pwede mo siyang i-save sa phone mo kasi ipapakita mo yon sa immigration officer for confirmation and customs officer kasi naka-incorporate na din ang online customs declaration sa e-travel portal. Huwag kayong mag-alala kung upon check-in, kumukuha kayo ng boarding pass,
hindi na hinihingi yung e-travel. Kasi kabayan, kapag na-scan na nila yung mga pasaporte ninyo, nakikita na kasi yan sa system na nakapagrehistro ka na. Kaya hindi na sila nagtatanong. Though may random checking sila kung nakapagrehistro ka. Pero kung hindi ka nagrehistro at nakita nila yan sa system, paaalisin ka talaga sa linya at kailangan mong mag-register. Tandaan, majority ng airlines nag-check ng e-travel. Madami tayong mga travelers na nag-share ng kanilang experience na chine-check talaga ang e-travel upon check-in sa flight nila sa Philippines. So para maiwasan ang hassle, stress during your trip to the Philippines, gawin na lang po ang e-travel. May 3 araw kayo para gawin ito. So, wag nyo nang gawin last minute para ma-scratch nyo na sa travel list ninyo na tapos na kayo sa e-travel. Doon sa may mga asawang foreigner na uuwi ng Pilipinas as a former Filipino, na-extend po yung balikbayan privilege sa immediate family ninyo. For example, you guys are traveling as a family. May extend po yung balikbayan privilege sa mga asawa ninyo at sa mga anak ninyo. Pero kailangan magpakita ng proof of filiation gaya ng marriage certificate kung kasama ninyo ang asawa ninyo or birth certificate kung kasama ninyo yung mga anak ninyo. Na-extend po ang balikbayan privilege sa immediate family kung kasamang babiyahe ang former Filipino. It won't work kung yung mga asawa at anak lang ninyo ang uuwi kasi dapat kasama po yung former Filipino para ma-avail yung balikbayan privilege. Na-mention ko to kanina sa intro na hindi lahat ay nakaka-avail ng balikbayan privilege. Totoo po yun. Doon sa mga former Filipinos or balikbayan coming from the visa-free country or under the Executive Order 408 na mga bansa, sila po ay makaka-avail ng balikbayan visa. Ito po ay 1-year visa upon arrival into the Philippines. Mabibigay po ito sa iyo during your immigration process at na-extend sa iyong pamilya. Pero kung ikaw ay isang former Filipino na galing ka sa visa-required countries, for example, galing kang India, galing kang Pakistan, at nag-citizen ka na din sa India at sa Pakistan, unfortunately, hindi ka makaka-avail ng balikbayan privilege. You as a former Filipino ay kailangan mong mag-apply ng entry visa sa Philippines. Kahit pa Pinoy ka dati, kahit pa may proof ka na old Philippine passport o may proof ka na Philippine birth certificate, pero kapag ikaw ay naging citizen ng visa-required country, ikaw mismo din ay mag-a-apply ng entry visa to the Philippines bago ka makapagbiyahe. And unfortunately, yung 1-year visa for free upon arrival ay hindi po yun ma-avail. So sana wag kayong malito kasi may mga kategorya na visa-free countries and visa-required countries. So magandang alam nyo ito kasi hindi naman lahat coming from visa-free countries. Meron din tayong mga kabayan na nanggagaling sa visa-required country. For example, China is a visa-required country to the Philippines. Kung ikaw ay naging citizen na doon, unfortunately, kailangan mong mag-apply ng entry visa para makapasok ka ng Philippines. Travel insurance. Ang travel insurance ay optional na kabayan. So, depende yan sa iyo kung gusto mong mag-avail. Pero kung mag-a-avail ka ng travel insurance, kailangan yung magagamit mo sa Pilipinas. Kasi hindi lahat ng travel insurance ay magagamit mo. So, bago ka bumili, bago ka mag-avail, i-check muna kung magagamit mo ba siya for emergency purposes habang nasa Pilipinas ka. May ilan-ilan pa rin tayong mga kababayang nagtatanong about sa unvaccinated traveler. So, doon sa mga takot pang umuwi ng Pilipinas dahil sa sangkatutak na requirements noon during pandemic, yung mga unvaccinated hindi pwedeng pumasok, pwede na po kayong bumiyahe kasi na-lift na po ang protocol na yon. So, whether you are unvaccinated or vaccinated, wala na po yung RT-PCR test, antigen test, inalis na talaga nila yun completely, so you guys can travel to the Philippines freely. Yung mga requirements na lang na nabanggit natin, yung ipe-prepare ninyo, wala na po yung mga requirements in relation to COVID-19. Doon naman sa mga kabayan nating paalis na ng Pilipinas, this is your departure process. So, ang dami nating nare-receive na inquiry about e-travel.
So, ang e-travel, required lang po ito sa mga Philippine passport holders kung paalis ka ng Pilipinas. You as a former Filipino, since you are a foreign passport holder, hindi na po ito required. So, wag na po kayong mag-login at mag-generate ng QR code kung paalis kayo ng Pilipinas. Please tandaan, wag po tayo ma-confuse. During arrival into the Philippines, as a former Filipino or balikbayan, you are required to register with e-travel. But if you are departing the Philippines as a former Filipino or balikbayan, you are no longer required to register with e-travel. So sana klaro na tayo doon kasi ito yung frequently asked questions sa channel kung kailangan pa bang magrehistro sa e-travel. Travel tax, para sa mga former Filipino, magbabayad ka lang ng travel tax kung lumampas ka ng 1 taon na nagstay sa Philippines. Baka may ma-receive na naman tayo na tanong na, Miss Ade, 5 months lang ako sa Philippines, kailangan ko bang magbayad ng travel tax? Ang rule is, if you are a former Filipino, ang pagbabayad ng travel tax ay nagdedepende sa kung gaano kayo katagal nagstay sa Philippines. Kung more than 1 year, dun pa lang po magte-take effect yung pagbabayad ng travel tax. Pero kung wala namang 1 year yung pagstay nyo sa Philippines, hindi nyo po kailangang magbayad ng travel tax. Ang exit clearance certificate ay hindi po required sa mga former Filipino. Kasi nga, as a former Filipino, mabibigyan kayo ng 1-year visa upon arrival into the Philippines. Kung i-avail nyo yung 1 year, meron kasi tayong update about foreign nationals, because former Filipinos actually belong to the foreign nationals category, na kung nagstay kayo ng 6 months or more sa Philippines, ay kailangan mong mag-secure ng exit clearance. As a former Filipino, ito din ang isa sa mga perks na hindi nyo kailangan mag-avail ng exit clearance certificate kung lumampas man kayo ng 1 taon or kung lumampas man kayo ng 6 months sa Philippines. Hindi po ito required. So, tandaan kabayan, kung ikaw ay paalis na ng Pilipinas, make sure na alam nyo din ang mga travel requirements ng country na pupuntahan ninyo. Kasi hindi na yan cover ng jurisdiction ng Philippines kung kayo ay paalis. So, it is your responsibility to know the travel requirements that the country of your destination require kung paalis ka ng Pilipinas. Tandaan din, when you are traveling internationally, 4 hours before departure ay pumunta na kayo ng airport. Huwag niyo pong i-beat yung oras na, kaya pa yan kasi hindi mo alam kung gaano ka-traffic, hindi mo alam kung gaano kataas yung linya during check-in, kukuha ng boarding pass, hindi mo alam kung gaano kataas yung linya sa immigration, sa final security check, at yung paghahanap ng gate mo para sa yung flight. So, mas maigi na mas madami kang oras to process everything on your departure. Sa domestic flight naman, 2 hours before your flight ay pumunta ka na ng airport, i-process na lahat ng kailangang i-process. Mas maigi na yung mas madami kang sobrang oras sa paghihintay ng inyong flight kaysa naman ura-urada, tumatakbo ka para hindi ka maiwan ng eroplano kasi po, hindi talaga kayo aantayin ng eroplano. Madami tayong in-upload na video niyan ng mga kabayan natin, super late sa pagdating, super late at na-deny sila from boarding. Kaya, it is our responsibility as a traveler to be at the airport on time para ma-process ang iyong departure man or arrival process into the Philippines. Kasi hindi lang yan sa Pilipinas. If you guys are coming from abroad, 4 hours before you depart, dapat andun ka na sa airport para masimulan ang inyong departure or arrival process. So ito po ating latest travel updates papunta at paalis ng Pilipinas para sa mga former Filipinos or balikbayans para sa buwan ng Hulyo 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ng Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.